Ang pelikula na batay sa totoong buhay ay nagsimula sa batang lalaki na nagngangalang Eli Cheng, na tumakbo sa bubong ng gusali upang ilabas ang tensyon sa loob niya sa pamamagitan ng pagsigaw ng napakalakas tungkol sa kung gaano siya kawalang kwenta at kung gaano karami ang dapat niyang aralin para makapasok sa HKU, isa sa mga nangungunang paaralan sa Hong Kong. Makalipas ang ilang dekada, ang high school teacher na si Ginoong Cheng ay bumangon ng maaga upang sumakay ng bus at dumating sa paaralan sa tamang oras. Naging stressful ang umaga niya nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ex-wife na si Sherry na humihiling sa kanya na tapusin ang pagpirma sa divorce paper. Sa gabing iyon, ang tagapaglinis ng paaralan ay nakakita ng nakakagambalang liham na isinulat ng isang estudyante na nagdedetalye ng depresyon ng may akda at ang intensyon nito na tapusin ang sariling buhay at dinala ito sa punong guro. Kinaumagahan, nagpatawag ang punong guro ng teacher meeting upang talakayin ang nakababahalang sulat at mga posibleng paraan ng pagharap sa sitwasyon. Sa pagpupulong, sinubukan ng vice principal na bawasan ang implikasyon ng liham at iminungkahi na ilihim ito dahil maaaring makagambala ito sa mga mag-aaral sa darating na mahalagang pampublikong pagsusulit. Iminungkahi ni Ginoong Cheng na tingnan ang sulat upang mahanap ang may akda at mabigyan sila ng wastong pangangalaga at pagpapayo, sa tulong ng psychiatrist ng paaralan na si Helena. Nang maglaon sa araw na iyon habang si Mr. Cheng ay nagtuturo, paulit-ulit na naglalaro sa isipan ng guro ang nilalaman ng liham na naglalarawan kung gaano kawalang halaga ang may akda, kung paano ayaw niyang maging pabigat sa sino man ang kanyang pagkabuhay, at kung paano siya agad na makakalimutan kapag siya ay nawala. Nang gabing iyon, pumunta si Ginoong Cheng sa kanyang apartment at sinubukang ikumpara ang sulat sa liham at sa sulat kamay ng kanyang mga estudyante sa pagsusulit. Habang patuloy niyang binabasa ang liham na nagpapaalala sa kanya sa isang tao, nagudyok ito kay Ginoong Cheng na tingnan ang kanyang mga gamit noong bata pa siya. Habang ang guro ay nakahanap at nagbabasa ng isang lumang diary, nagkaroon siya ng flashback ilang dekada noong siya ay nasa elementarya. Ilang dekada na ang nakakaraan, dumalo si Eli sa talent show ng paaralan kung saan ang kanyang nakababatang kapatid na si Alan ay mahusay na tumugtog ng piano kasama ang kanyang proud na ina na si Heidi Cheng, at ang mayaman ngunit mahigpit na ama na si Chung Chi-hung. Sa talent show, pinagmasdan ni Eli kung gaano ka-proud at tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang at nangangarap na balang araw ay maipagmamalaki din nila siya. Kalaunan ng gabing iyon ay maingat na binasa ni Eli ang Pirate, isang comic book na may nakaka-inspired na payo tungkol sa pagtupad ng mga pangarap. Sa kanyang kama, narinig niya ang galit na boses ng kanyang ama mula sa sala at pumunta siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nagtago si Eli at pinanood ang kanyang ama na sinisigawan ang kanyang ina, sinampal ito, ipinahayag na pagmamay-ari niya ang lahat, at pinuna siya sa pagkakaroon ng isang hangal na anak. Natakot si Eli, tumakbo sa kanyang kama, at nagtago sa ilalim ng kumot. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang ama sa kwarto ng bata at gustong malaman kung bakit gising pa rin si Eli. Kinabukasan, nakatulog ng mahimbing, maagang nagising si Alan at naghanda para sa paaralan. Habang nagpupumilit na bumangon si Eli, nagawa ni Eli na bumangon, naghanda, at habang papunta sa paaralan ay huminto sa isang tindahan para bumili ng diary dahil narinig niya na ang pagkakaroon ng diary ay nakakatulong upang maging mas matalino at mapataas ang marka. Makalipas ang ilang araw, tumulong si Eli sa paghahanda ng almusal para sa pamilya at habang kumakain sila, nangako siyang mag-aaral ng mabuti para makapasok sa top 10 rank. Sinabihan siya ng kanyang ama na puntiryahin ang top 15 at ipinangako sa pamilya na dadalhin niya sila sa Disneyland sa Amerika kapag nakamit ni Eli ang adhikain na ito at idinagdag na bibigyan niya si Eli ng parehong baon na pera tulad ng kanyang kapatid, na ikinatuwa ng lahat. Si Alan ay hindi positibo ngunit nangako na tutulungan ang kanyang kapatid na mag-aral. Pagkalipas ng ilang linggo, ipinaalam ng guro kay Heidi na nakakuha si Eli ng mababang marka sa kanyang pagsusulit at kailangan niyang ulitin ang grado. Umiiyak si Heidi pauwi sa takot sa magiging reaksyon ng asawa. Nang gabing iyon ay dumating ang principal mula sa HKU para makipagkita sa pamilya at kilalanin ang batang si Alan, na kwalipikadong pumasok sa prestihiyosong paaralan. Si Alan, ang kanyang mga magulang, at ang punong guro ay pumunta sa hapunan upang pag-usapan ang kamanghamanghang oportunidad, habang si Eli ay dinala sa hiwalay na hapunan ng kanilang kasambahay, kung saan ginugugol niya ang oras sa pag-aaral. Desperadong umaasa na mapabuti ang kanyang marka. Kinagabihan, nalaman ni Chi-hung ang tungkol sa marka ni Eli. Sa sumunod na araw,
Pinagalitan at minaliit ni Chihong si Eli dahil sa hindi pagtugtog ng piano tulad ni Alan, sa harap ng kanyang piano instructor na si Miss Chang, na nag-comfort sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na lahat ay may iba't ibang talento sa buhay. Pagkatapos ay naglaan siya ng oras upang suportahan at turuan si Eli, na nagbigay inspirasyon sa kanya na maging kasing husay ng guro kapag siya ay lumaki. Sina Helena at Ginoong Cheng ay nakipag-ugnayan sa isang estudyanteng nagngangalang Bethany upang malaman kung siya ang sumulat ng liham. Dinala ni Ginoong Cheng sina Helena at Bethany sa isang tahimik na burol at hinikayat ang mga babae na sumigaw ng buong lakas upang mailabas ang lahat ng kanilang stress. Sa kanilang pag-uwi, pinasalamatan ni Bethany ang kanyang mga guro para sa pagmamalasakit at tiniyak sa kanila na okay siya. Kalaunan ng gabing iyon, bumalik si Ginoong Cheng sa kanyang apartment, pinanood ang video ng kanyang kasal, at iniisip si Sherry at ang kanilang nabigong pagsasama. Naalala niya kung gaano sila ka-in-love hanggang sa araw na nalaman nila ang pagbubuntis ni Sherry. Sa una, pareho silang nasa sabik ni Sherry sa balita, ngunit pagkatapos ng ilang oras na pag-iisip tungkol dito, sinabi sa kanya ni Ginoong Cheng na hindi pa siya handang bumuo ng pamilya, na nagpilit kay Sherry na magpalaglag at humantong sa kanilang diborsyo. Pagkatapos ay nagpasya si Ginoong Cheng na sumulat kay Sherry ng isang liham sa lumang diary tungkol sa nakakagambalang sulat na natagpuan sa paaralan at kung gaano kalalim ang epekto nito sa kanya habang ito ay nagpapaalala sa kanya sa mga pangyayaring naganap sa kanyang pagkabata. Ilang dekada bago ito, isang umaga ay natuklasan ni Eli na ang may akda ng pirate ay nagpakamatay at naging labis na balisa. Pumasok siya sa paaralan para sa pagsusulit ngunit nagkasakit sa gitna nito. Ang kanyang ina ay tinawag sa paaralan upang kunin siya at galit na galit sa kanya. Sa kanilang pag-uwi sa kanilang bahay, sinabi ni Eli sa kanyang ina na nahihirapan siyang matulog sa gabi, na nagre-resulta ng pagkapagod sa araw, at hiniling sa kanya na dalhin siya sa psychiatrist. Kinutya siya ni Heidi at binalewala ang ideya. Nang gabing iyon, hindi makatulog, lumingon si Eli at humiga sa kama bago siya bumangon para basahin ang pirate. Habang binabasa niya ang paborito niyang comics, iniisip niya kung ano ang naging dahilan ng paggawa ng may akda sa ganoong karahas na hakbang at iniisip niya kung ito ba ay dahil sa hindi niya natupad ang kanyang pangarap at hindi kailanman naabot ang gusto niyang maging siya. Kinaumagahan, natagpo ang natutulog sa klase ang pagod na si Eli, na ngayon ay kaklase na ng kanyang nakababatang kapatid. Siya ay pinagalitan at pinarusahan ng guro habang inaasar at pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase at siya ay umiyak. Sa bahay, lalong nalungkot si Eli dahil pinarusahan siya ng ama at kinumpiska ang lahat ng kanyang mga paboritong laruan na may pangakong makakakuha siya ng mga bagong laruan kapag napabuti na niya ang kanyang grado. Dahil walang nangyayari sa pagtuturo kay Eli kung paano tumugtog ng piano, pinalayas ni Chihong si Miss Chang at ipinakilala si Eli sa kanyang bagong guro sa piano na hindi pala kaibigan at kasing lamig ng kanyang ama na, lalong ikinalungkot ng bata habang sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagpapatalsik sa mabait na guro. Sa kasalukuyan, habang binabasa ni Ginoong Cheng ang lumang diary ay nalaman niya na ang kanyang ama ay na-admit sa ospital at nagmamadaling makita siya. Doon ay binisita ni Ginoong Cheng ang kanyang ama at nang makitang okay na siya ay pinili niyang umalis ng maaga nang hindi nagbabahagi ng anumang makabuluhang oras sa kabila ng pagsasabi sa kanya na malubha ang kalagayan ng matanda. Sa pagbabalik, nabasa ni Ginoong Cheng ang nakababahalang balita na nag-udyok sa kanya na isipin ang kanyang pagkabata. Ilang dekada na ang nakalilipas, si Eli ay humingi ng tulong kay Alan para sa kanyang pag-aaral at bilang kapalit ay nangakong dadalhin siya sa isang lihim na lugar upang maglaro. Pagkatapos mag-aral, dinala muna ni Eli si Alan sa tindahan kung saan bumili sila ng iba't ibang laruan gamit ang baon ni Alan. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang nakababatang kapatid sa bubong ng isang gusali at hinikayat siyang sumigaw ng napakalakas para mabawasan ang stress. Sa kasamaang palad, habang naglalaro ang mga bata sa bubong, nahuli sila ng manager ng gusali na nagsumbong sa kanilang mga magulang. Galit na galit si Heidi kay Eli. Pinagalitan siya nito at sinampal dahil sa paglalagay sa panganib sa kanyang nakababatang kapatid at paggawa ng mga hangal na desisyon. Pagkatapos ay pinagbawalan niya si Eli na sumama sa paparating na paglalakbay ng pamilya sa USA na naka-schedule para sa susunod na araw. Ang galit na ina ay malupit na idinagdag na sinisisi niya ito kung bakit sila nagkakaproblema ng kanyang asawa at itatakwil siya kapag hindi siya nakapasa sa kanyang grado ngayong taon, habang si Alan ay malungkot na nagmamasid mula sa malayo. Noong gabing iyon ay takot na pumasok si Eli sa silid-aralan ng kanyang ama at ibinigay sa kanyang ama ang walis na ihahampas sa kanya.
Nagsalita ng hindi maganda si Chihang na nagsabi kay Eli na wala siyang halaga, na wala siyang talento, at kahit na siya ay 10 taong gulang pa lang, kinutya siya dahil wala siyang plano para sa kanyang kinabukasan. Habang umiiyak si Eli sa desperasyon na nangangako na mag-aaral kasama si Alan at gagawa ng mas mabuti, sinabi sa kanya ni Chihang na sumuko na siya sa kanya at hindi na siya papaluin dahil wala siyang nakikitang punto sa pagsisikap na hubugin siya. Nang gabing iyon, niyakap ni Eli ang natutulog niyang kapatid at umiyak. Pagkatapos ay patuloy siyang umiyak habang nagsusulat ng nakakadurog ng puso na kwento ng kanyang kabataan at mga karanasan sa mundo sa kanyang diary. Isinulat niya na wala siyang halaga, makakalimutan siya kaagad ng mga tao pagkatapos niyang mawala, at ang kanyang pamilya ay magiging mas masaya. Idinagdag pa ng batang lalaki na alam niyang hindi matutupad ang pangarap niya sa kanyang paglaki at hindi magiging matagumpay bilang isang guro dahil malamang na hindi siya makakapasa sa gradong ito at hindi kailanman makakatugtog ng piano ng mahusay. Sa kasalukuyan, umiiyak si Ginoong Alan Cheng habang binabasa ang diary ng kanyang kuya at muling nagluluksa sa masakit na pagkawala ni Eli. Ang paglalakbay ni Alan at ng mga magulang sa USA ay naputol nang malaman ang sinapit ni Eli. Sinabi ni Chihang sa kanyang pamilya at mga kaibigan na si Eli ay namatay sa malalang sakit upang iligtas ang pamilya sa kahihiyan. Naaalala ni Ginoong Alan Cheng ang libing ni Eli na dinaluhan ng labis na nalulungkot na si Miss Chang. Naaalala rin niya kung gaano siya humanga sa pagmamalasakit nito sa kanyang mga mag-aaral na naging inspirasyon niya upang maging isang guro. Binago ng malungkot na pangyayari ang takbo ng buhay ng pamilya. Tumigil si Alan sa pagsisikap na mapabilib ang kanyang ama. Di nagtagal, nagkaroon ng lakas ng loob si Heidi na lumayo sa kanyang mapang-abusong asawa. Sumulat si Ginoong Alan Cheng sa lumang diary ni Eli habang inaalala niya kung paanong ang mga pangyayari sa kanyang pagkabata ay nagdulot sa kanya ng malaking problema sa pakikipag-ugnayan at kung gaano siya kalungkot hanggang sa nakilala niya si Sherry. Ilang dekada na ang nakalilipas, nakilala ni Alan ang high school student na si Sherry at nagsimula ang kanilang relasyon. Ang dalawa ay nagkakagusto sa isa't isa at madalas na magkasama ngunit palaging nararamdaman ni Sherry na hindi masaya si Alan. Pagkaraan ng ilang buwan, lumipat si Sherry kasama ang kanyang pamilya at nagkalayo ang dalawa hanggang sa muli silang nagkasama pagkalipas ng ilang taon. Sa ngayon, ibinalita kay Alan na nasa kritikal na kondisyon ang kanyang ama at sumugod siya sa ospital upang makita siya. Doon, ang mag-ama sa wakas ay nagkaroon ng huling taos-pusong pag-uusap at umiyak ng magkasama na inaalala si Eli at ang kanyang pinagdaanan. Lumapit si Alan kay Sherry sa libing ni Chihang at ibinigay sa kanya ang diary ni Eli. Binasa ni Sherry ang diary na puno ng malubhang emosyon na nakatulong sa kanya na maunawaan kung bakit takot na takot si Alan na bumuo ng pamilya. Nagkita sina Sherry at Alan upang pag-usapan ang lahat sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Sa pagtatapos ng taon habang naghahanda ang mga mag-aaral para sa kanilang pahinga bago ang pampublikong pagsusulit, sa pag-asang matulungan ang may akda ng nakakagambalang sulat at sino mang nahaharap sa mga problema, ikinwento ni Ginoong Alan sa kanyang mga estudyante na nagkaroon siya ng problema sa kanyang pagkabata at ibinigay sa kanila ang kanyang numero kung kailangan ng sino man sa kanila na makipag-usap sa kanya. Nakipag-ugnayan ang may akda kay Alan sa araw na iyon at nagkita ang dalawa para magkaroon ng malayang talakayan. Nagtapos ang pelikula nang bumalik si Alan sa bubong na dati niyang pinupuntahan kasama si Eli na may dalang mga bulaklak na tila nakikita ang kanyang yumaong kapatid sa unang pagkakataon mula noong siya ay namatay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.